We are more important to God, more than any blessings that we could ever receive. Always remember that. Mas mahalaga ka kaysa sa anumang material na bagay. Mas mahalaga ka kaysa sa mga kaya mong gawin. Mas mahalaga ka kaysa sa katalinuhan mo. Mas mahalaga ka kaysa sa pera mo. Mas mahalaga ka bilang tao kaysa sa anumang biyaya na meron ka. Kaya wag mong ipantay ang halaga mo sa mga biyayang meron ka ngayon. Dahil ang Diyos patuloy kang pinagpapala. Perhaps in ways that you don't expect. Kaya tayo kung minsan nadidismaya, kaya tayo nalulungkot, kasi yung blessings na tinatanggap mo, hindi yun yung blessings na gusto mo. But nevertheless, blessed ka pa rin. Amen? The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. On that day, Jesus went out of the house and sat down by the sea. Such a large crowds gathered around him that he got into a boat and sat down. And the whole crowd stood along the shore. And he spoke to them at length in parables, saying, A sower went out to sow, and as he sowed, some seed fell on the path, and birds came and ate it up. Some fell on rocky ground, where it had little soil. It sprang up at once because the soil was not deep. And when the sun rose, it was scorched, and it withered for lack of roots. Some seed fell among thorns, and the thorns grew up and choked it. But some seed fell on rich soil and produced fruit, 100 or 60 or 30-fold. Whoever has ears ought to hear. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, dear brothers and sisters in Christ. Good morning. Siguro pansin niyo na rin, kahit yung mga students natin na nandito, siguro napapansin niyo na, ramdam niyo na rin na mahirap ang buhay. Yes, can you feel it? Nung 7/7 sale nga ng Lazada at Shopee, di ba? Naka-sale na pero hindi pa natin mabili kasi mahal pa rin. Di ba? Lahat nagtaasa na, ako na lang hindi. Lahat nagmamahal na, ikaw na lang ang hindi mahal ng crush mo. Joke lang. Pero, ngayong mahirap ang buhay, napakahirap maintindihan kung bakit yung magsasaka sa ebanghelyo natin ngayon ay parang naging mapag-aksaya sa kanyang mga resources. If you're a business person, then you will think that whatever investment that you have, you will put it in something profitable. Yes or no? Kung may puhunan ka, doon mo ilalagay sa siguradong tutubo ka at kikita. Pero hindi ganun yung ginawa ng magsasaka sa ebanghelyo. Yung binhi, bumagsak sa batuhan. Hinayaan niyang bumagsak doon sa madamo. Merong ilang bumagsak sa mabuting lupa, pero ilan lang kaya yon? Bakit tinake niya yung risk na yon kahit ang ibig sabihin nito ay pwede siyang malugi? My dear brothers and sisters in Christ, this is how generous God is. Ganito kabuti ang Diyos sa atin bilang mga tao. Hindi siya nanghihinayang sa mga biyayang ibinibigay niya sa atin. In fact, in the Gospel, He tells us na yung araw ay sumisikat hindi lang sa mga banal, kundi maging sa mga makasalanan. Ibig sabihin, lahat tayo binibiyayaan ng Panginoon. Yung nagkasala kahapon, yung mas masamang tao kaysa sa iyo,
Baka nga mas masarap pa yung tanghalian mamaya kaysa sa iyo. Yung umaway sa iyo at gumawa sa iyo ng masama, pareho lang kayong nagising kaninang umaga. Pareho kayo ng tinanggap na biyaya ng buhay sa araw na ito. At yun, doon mo makikita kung gaano ka-generous ang Diyos, hindi lang sa mga taong mababait, kundi maging sa mga tao na makasalanan. At maaaring tayo ay isa sa mga makasalanang tinutukoy na iyon. Kaya nga, even in the Gospel of Luke, we can read the parable of the prodigal son, which is in fact the parable about the prodigus father. Ang ibig sabihin kasi ng prodigal ay mapag-aksaya. Ang inaksaya ng bunsong anak ay ang kayamanan ng kanyang ama. Pero ang ama ay mas naging mapag-aksaya. Tanong niyo sa akin, bakit? Kasi hindi lang naman pera ang inaksaya niya, na ipinagkatiwala niya sa kanyang anak, kundi yung kanyang pagmamahal at pagtitiwala, tila ba inaksaya din niya. Pero dito pinapakita sa atin kung bakit mapag-aksaya ang Diyos, kung bakit generous ang Diyos. Tanong niyo sa akin, bakit? Sapagkat mas mahalaga para sa Kanya ay tayo na binibigyan ng biyaya kaysa sa mga biyayang ibinibigay niya sa atin. We are more important to God, more than any blessings that we could ever receive. Always remember that. Mas mahalaga ka kaysa sa anumang material na bagay. Mas mahalaga ka kaysa sa mga kaya mong gawin. Mas mahalaga ka kaysa sa katalinuhan mo. Mas mahalaga ka kaysa sa pera mo. Mas mahalaga ka bilang tao kaysa sa anumang biyaya na meron ka. Kaya wag mong ipantay ang halaga mo sa mga biyayang meron ka ngayon. Dahil ang Diyos patuloy kang pinagpapala, perhaps in ways that you don't expect. Kaya tayo kung minsan nadidismaya, kaya tayo nalulungkot, kasi yung blessings na tinatanggap mo, hindi yun yung blessings na gusto mo. But nevertheless, blessed ka pa rin. Amen? And we should be grateful to God for being generous to us. Dahil hindi man natin mapansin at pahalagahan yung biyaya ng buhay, yung biyaya ng kakainin natin mamaya, yung mga biyaya ng natututunan natin mula sa eskwelahan, yung biyaya na magkaroon ng mga magulang at ng pamilya at ng mga kaibigan, biyaya pa rin itong maituturing na patuloy na ibinibigay sa atin ng Diyos, hindi man tayo karapat-dapat. Are you listening to me? And God is generous, even if we are not generous to Him. Kahit hindi tayo namumunga ng sagana, kaya nga sa ebanghelyo natin ngayon, ang bunga ay iba-iba. Sabi, may tigi 100, may tigli 50, at may tigta 30 lang. Others yield by hundreds, some by 50s, but others just by 30s. But nevertheless, masaya ang Diyos, mamunga tayo kahit kaunti man lamang. Kaya yun yung panawagan sa atin. Sana yung mga biyayang tinatanggap natin, lalo na ang salita ng Diyos na pinapakinggan natin sa banal na misa, at ang katawan at dugo ng Panginoon na tinatanggap natin sa banal na komunyon, sana ay magbunga ng pagbabagong buhay sa atin, sana ay magbunga na mas maging mabuting tao tayo. Hindi tayo sinusukuan ng Diyos dahil naniniwala siyang mamumunga tayo, mas magiging mabuti tayong tao. God does not stop on blessing us because through His blessings and through His graces, He hopes that we will be transformed to be better persons. Pwede mo bang sabihin sa katabi mo, hindi ka sinusukuan ng Diyos kasi may ibabait ka pa. Naniniwala ba kayo doon? Naniniwala ba kayo doon? May ibabait pa ba kayo? Huwag niyong susukuan ang sarili ninyo dahil hindi kayo sinusukuan ng Diyos. At sana kung gaano nagiging ka-effort si Lord sa pagbibigay ng kanyang sarili para sa atin, huwag din tayong manghinayang sa mga effort na ibinibigay natin. Nag-aaral tayong mabuti, nagtatrabaho tayong mabuti, kung minsan hindi pinapahalagahan ng ibang tao. Kung minsan hindi mo rin nakikita yung value ng ginagawa mo kasi parang hindi fruitful. Sa ngayon, hindi pa.
Pero pagdating ng takdang panahon, sabi ng ebanghelyo natin ngayon, maaring bukas o matagal pa, magbubunga din yan. Maghintay ka lang at maging matyaga ka lang. Amen? Walang sayang na pagsusumikap, walang sayang sa biyaya ng Diyos. Pakiulit nga, walang sayang na pagsusumikap, walang sayang sa biyaya ng Diyos. All we have to do is to do our best and to trust in God's timing. Kaya nga baka hindi naman talaga nag-aaksaya yung magsasaka. Marunong lang siyang magtiwala at siya'y talagang matyaga. At sana ganun din tayo sa bawat isa. Maging matyaga din tayo at mapagtiwala. Makita natin na merong halaga ang ating kapwa, kaya patuloy tayong magiging mabuti sa kanila. Makita natin ang ating halaga na mabuti tayong tao, kaya patuloy tayong magsisumikap na magpakabuti. At kahit na-appreciate man tayo o hindi, kapag ka nagbubunga man o hindi sa ngayon ang ginagawa natin, magpapatuloy tayo kasi hindi natin alam, baka yung ginagawa nating maliliit na pagsusumikap, balang araw ay magbubunga sa buhay natin o kaya ay sa buhay ng ibang tao. I remember the story. One day, may tumawag po sa akin sa opisina ng parokya namin at gustong mapuntahan yung may sakit. So, ako naman nagmamadali kasi nasa ICU na daw yung pasyente. Pagpunta ko sa ICU, sabi sa akin ng nurse, "Father, saan po kayo pupunta?" Sabi ko, "Sa bed number 3. "Father, hindi po Katoliko yung nasa bed number 3. Iba po religion nun." Sabi ko, "Ganun ba? Ba't nagpatawag ng pare?" Sabi sa akin ng nurse, "Sigurado po kayo, Father?" Sabi ko, "Oo. Pwede ko bang puntahan para siguraduhin ko?" Pero sa loob-loob ko, naiinis na po ako. Kasi layo ng pinunta ko, tapos hindi naman pala Katoliko. At pagdating ko po doon, sa bed, siya lang yung nandun. Siyempre, ICU eh. Sabi ko, "Totoo po bang nagpatawag kayo ng pare?" Sabi nung pasyente, "Opo, Father." Sabi ko, sabi po sa akin ng nurse, "Iba daw po ang relihiyon ninyo." Sabi sa akin, "Opo, Father. Pero dati po akong Katoliko eh. Binyagan po ako sa Katoliko. Matagal na po akong kinukumbinsi ng mga kapamilya ko at ng mga kaibigan ko na magbalik loob sa ating pananampalataya. Pero Father, hindi ako nagkaroon ng pagkakataon. Kaya po ako nagpatawag ng pari para sa huling pagkakataon man lang po, matanggap ko ang sakramento at makabalik ako sa ating simbahan." Pagkatapos nun, sabi ko sa kanya, ibig sabihin nito, iwawaksi mo na ang pagtalikod mo sa ating pananampalataya, mangungumpisal ka at patatawarin ka na ng Panginoon. At ibibigay ko sa iyo ang absolution at ang pagpapahid ng banal na langis. Akala natin walang nagagawa yung pangungumbinsi natin sa ibang tao. Akala natin walang nagagawa yung ating pagsusumikap para tulungan ang ating kapwa na magpakabuti. O kaya ikaw mismo, akala mo walang nangyayari sa mga pagsusumikap mo. Yun pala, unti-unti lang kumikilos ang Diyos sa buhay ng tao. Kaya malay mo, hindi man ngayon, pagdating ng takdang panahon, ay mamunga ang mga ipinunla ng Panginoon sa puso mo o ang mga pinupunla mo sa puso ng ibang tao. Amen. Kung na-bless ka sa pakikinig sa pagninilay na ito, siguradong mabe-bless din ito ang mga taong kakilala mo. Kaya ano pang hinihintay mo? I-share mo na ito sa iyong mga kaibigan at sa iyong mga kapamilya. At huwag mong kalimutan na mag-like at subscribe dito sa ating YouTube channel. At gayon din naman mag-follow sa aking mga social media platforms sa Facebook, Instagram, X at TikTok para manatiling updated sa mga ini-upload kong content. Gayon din naman, maaari ninyong masundan ang aking araw-araw na pagninilay, daily content ito, sa Hallow app.
ito po ang #1 prayer app sa buong mundo na madadownload nyo lang ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store. O kaya naman, hanapin ninyo ang aking mga podcast, araw-araw, ang Pagninilay Ngayon ni Father Franz Dizon sa Spotify. Kung nais naman ninyo na magpaabot ng tulong para sa pagpapatuloy ng ating ministry, magpadala lamang ng message sa ating page para sa mga detalye. Muli, ako po si Father Franz Dizon ng Sa Madaling Sabi, mula po dito sa parokya ng San Martinan Tours, Pandiocesis na Dambana ng Mahal na Poon ng Cruz Sawawa, Bocaue, Bulacan. Mga ka-SMS, let us share the message of salvation.